Tara, ugbo tayo. Para sa ride out natin ngayon, sa wakas matitikman na natin ang iba't ibang klase ng pagkain na sa TV ko lang nakikita. Mga street foods na talaga nga namang mapapawaw ka sa sarap. Good morning po mga Ride Out and welcome po sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na food street. Dito yan sa may Tondo, Manila. Ang Ugbo. First time ko makapunta sa Ugbo, Tondo, Manila. Kaya naman nang makita ko na ang mga trapal-trapal na kainan ay mas lalong kumabog ang puso ko sa saya. Sarap lahat. Refreshing. Unang kagat, siguradong laman ka agad. Parang gusto ko muna ng matamis. So try natin yung strawberry tanglulu. Ito nila natin. Yan. Baka ride out. First time ko makatikim nitong tanglulu na to. Ha? Sarap. Pero hindi na siya masyadong mainit. Matamis siya pero hindi siya sobrang tamis. Try natin itong strawberry. Nalalasan yung strawberry niya, hindi siya sobrang asim. I-rate natin yung food ngayon. Simple lang yung presentation niya. Nakalagay siya dito sa paper. And then may tissue. And then yung price niya is 100 pesos isang stick na ganito. Sa flavor, mga i-rate natin siya mga 7 out of 10 siya. Pero masarap naman siya. Hindi nakakasuya. Up. Nandito tayo sa Torch Marshmallow Ice Cream. So basically ano po, cereal po ba? Yung ano po, pop-rice. Pop rice yung tawag sa kanya. So nilagay siya sa bowl, binuhos na ang nitrogen. Tapos ito yung flavor niya, yung chocolate na pinili natin. Kung titignan mo siya, parang mainit. Pero malamig siya actually mga ride out. And then sabi po is, isusubo po siya kaagad para mas ma-feel mo yung nitrogen dito. Hindi ko nakikita eh. Saba, tuloy natin. Dalawa po yan yan! At wala siyang specific flavor. Pero, malalasan mo yung cereal, yung chocolate niya, kasi yung nitrogen. Mainit na malamig. Mainit na malamig. Yeah. Alam mo yung hinihintay mo maubos yung nitrogen sa bibig mo para mas makahinga ka ng maayos. Yung isang cup po nito is 150 pesos. Rate natin siya. Ang lasa niya, 7 out of 10. Kasi plain lang talaga yung lasa niya eh. Yung packaging, okay din siya. Yung price niya, swak pa rin naman sa budget natin. Sulit na rin for the experience. And it's an amazing thing na first time po mag-take ng nitrogen dun sa akin. May mga dine-in din. So, depende yan sa stall. Right at this moment, medyo konti pa yung tao. Kaya alam mo yun, mas masarap food trip. Try natin to pa, yung cheesy corn. Kuya, pa-try ako ng ano? Ilan po mo? Isang order po. Isang order lang po. Po. Try natin tong cheesy corn. Tingnan natin kung paano gagawin. Okay, so sinindihan na ang mahiwagang kala ni Kuya. Sarela muna. Tapos nilagyan ni Kuya ng mahiwagang mais. So Kuya, pag kami mga order dito, talagang bago, fresh yung ano, wala pang gawa talaga, no? Tapos yan ay Homemade cheese sauce po. okay, homemade cheese tsaka condensed. Durugin po natin yung mosa, ma'am. Yan, sticky. At nilagay na sa mahiwagang cup natin. Alright. Wow, the thickness. And that's it. Okay na po. Okay po. Oh, mainit pa to ah. Try natin.
yung in-order natin is fried butter corn overload cheese. Naalala ko nung bata pa kami. So maraming mga nagbebenta ng mga ganito. Yung corn, tapos paglabas ng school may mga nag-aabang. Pero dati, corn lang, tapos powdered cheese, tapos asukal. Yun na nga. Wala nang mga mozzarella, wala nang kahit anong cheese pa. Grabe. Napakadaming calories nito. For the price, isang cup nito is 100 pesos. Pero pag gusto mo ng toppings tulad ng bacon, 120 pesos. Pero okay na ako dito. Actually, mabigat na siya sa tiyan. Kasi biruin mo ba naman, oh? Overload talaga siya. Sobrang dami. Yung presentation niya, simple cup lang. Tapos may tissue. And then, spoon. Taste niya, mga 7 out of 10. Hindi siya ganun katamis, hindi rin ganun kaalat. Siguro pagka naparami yung kain mo nito, mauumay ka rin. Nagpapawisan na ako. Kasi mainit siya. Di ba nag-enjoy akong kumain dito? Mas nag-enjoy si Papa kumain dyan. O, ang cholesterol ha, ang calories. Maghapon i-jogging. Maghapon daw i-jogging. Tumawag sa akin na attention dito is itong pika-pika. Magkano sa isang stick po? 65. Ayun po, 25 lang. 25. Yung ganito po, 65 po. 65. So, try natin yung crab, shrimp. Ito, lobster try natin. Ito na lang. Apo. Okay po. Sige po. Iba't ibang klase. May shrimp, may lobster, may kikiam, may tofu. Anong gagawin mo niya para bumaba yung calorie count mo? Jogging. Isang araw magja-jogging si Papa buong araw. Salamat po. Ayan natin. So mga ride out, ito yung lobster nila. First time ko kumain ng lobster and alam naman natin na ang lobster ay mahal. Kaya naman loves you. Oh. Taste test. Masarap yung lobster. Unang kagat, siguradong laman kagad. Hindi siya yung parang unang kagat mo parang puro hangin. Ito hindi. At saka yung sauce niya, pinili kasi namin is spicy, sweet and spicy. Kaya nag-aalo yung tamis tsaka anghang. Plus yung softness, tenderness ng lobster. Masarap. Lobster. Lobster. Malaman siya. Next is tofu. Fish tofu. Unang kagat mo din, lasa mo kagad yung kunat kasi yung laman niya. Masarap yung sauce niya. Actually, yung sauce yung nagdadala. Patry mo. Sarap lahat. Ang isang stick pala nito ay 650. Ay, ano pala, 65 pesos po. Aha, yung dalawang order po natin, shrimp at saka crab. Sinisi po na ako. Ito, shrimp na natin. Thank you po. Ang sarap ng shrimp kasi wala siyang lansa, malaman siya, tsaka yung tender nung kanyang meat. Alam mo yung hindi siya ampaw, kaya unang kagat mo, shrimp kagad. Kung nag-aalaga ko ng hipon, dito ko pala matitikman yung alaga kong hipon. Si Papa kasi nag-aalaga din siya ng hipon. So, alam mo yung taste buds niya pagdating sa hipon talagang alam niya kung masarap, alam niya kung parang okay lang, ganyan. Nung nag-Thailand kami, nakita rin namin tong ganitong procedure. Kaya natuwa ko nung nakita ko siya dito. Tikman natin. Mapapa-tornado ba tayo? Oh no! Sarap! Alam mo yung nata, matitikman mo siya. Tapos yung soda, nag-a-added siya ng flavor. Kasi kanina diba kumain kami, natatanggal yung mga flavor ng ibang food na kinain namin because of the soda. Salamat, Master! Parang Sprite. Sprite yan! No.
Opo. Ka-ride out Aaron po. Shoutout ate. Thank you po. Shoutout sa ano. Ayan. Kajumong pangalan. Yun. Sana all. Masarap yung soda kasi ini-eliminate na yung lansa nung kinakain kanina namin. Refreshing siya. Actually ito 70 pesos siya. And merong 50 pesos, may 100 pesos. Depende. Ito may kasamang nata na rin siya. Tsaka syrup. Nandito tayo ngayon sa House of DG. Oh no! Gusto ko subukan yan. Sabi ko kay Papa, Pa, ikaw ba gusto mo rin? Langanin ako. Alanganin si Papa kumain ng tumbong mami. So order tayo, try natin. Lord, tulungan niyo po ako. Yeah, pwede pong isa-order po ng tumbong mami po. Ano ba po? Ayun lang po. 160 lang. Apo. Ito yung tumbong mami. Tapos samahan mo ng rice, 160 pesos. Yeah. Let's taste test ang tumbong mami. Tingnan. Sarap siya. Malalasahan mo yung tumbong. Ang masarap sa kanya, hindi siya ma-oily. Kasi merong sabaw na malalasahan talaga parang oily niya. Ito yung tumbong. Okay. Malambot siya. Para siyang siomay. Mas malambot pa siya sa siomay. Malalasahan mo rin yung softness ng tumbong. Malasa siya actually. Sabayan natin ang kanin. Tayong bumili sa... Sarap, masarap. Yung noodles niya, para may pagka-half cook, which is mas maganda. Hindi yung malapsa. Tapos itong fried rice. Yung fried rice, hindi siya masyadong malasa. It's because para hindi niya ma-overpower yung tumbong mami. Actually, isang order mo ng tumbong mami, mabubusog ka na yan. Ngayon, nalalasahan ko yung parang nalalasahan natin pag kumakain tayo ng isaw. Naaamoy ko siya sa loob. Pero malinis siya. Ngayon, tatry namin yung crispy crepe. Ayan, dito sa Rainbow Crispy Crepe. So, yung isang order I guess is 150 pesos. Ayun yata yun. So, tatry natin siya. Originally, ate, saan galing yung paggawa po ng crispy crepe? Sa Thailand po siya, sir, na Okay po. Pumunta kayo doon po pagka ganun? may ahari. Ay, okay po. So, ano po yung nilalagay natin, ate? Yung pinaka-butter po na ano. Okay. Wow, colorful. Tapos gagamitan ng ang tawag dyan, te? Steel spatula. Ayan. Tapos biglang sobrang init no. Ang pinili nating flavors banana, Nutella, and chocolate syrup. One size lang yan natin, ano? One size lang siya. Ito yung Nutella. Sarap. Ayan, nilagay na ni ate, pinalibot-libot at pinaikot-ikot na. Nilagay na yung kanyang secret ingredients, ang kanyang banana. Ayan. Kumbaga, di ba sa ice cream may apa? Ito, I guess gagawin ni ating cone shape yan. Paano natin pag nasira yun? Minsan po hindi rin maiwasan. Okay. Tinutuloy pa rin po siya. Pag konti lang po yung sira. Okay po. Mahirap po pag natusta na siya ng sobra. Oo. Nakarak na po pag... Aha. Pagka gano'n natin, gagawa kayo na ulit po. Okay po. Yan na. Pag ganun po sira na talaga. Oo. Yan talaga yung pinaka-trademark nila. Yung pagtupi nilang gano'n, tapos ilalagay sa karton na gano'n. At syempre, iaabot sa atin ng gano'n. Ayan. So tara, taste test natin. Crunchy siya. Yun, no? Crunchy. So dito tayo nang kumagat. Uy, kagat na agad.
Wait lang. Cajun sauce, chili garlic. Any kind of cook. Unang kagat ko, yung crepe. Tapos, nalasahan ko agad yung saging kasi yun yung pinili kong flavor. Tapos yung Nutella. Masarap siya. Naglalaro yung lasa ng banana. Ang lakas yung lasa ng banana. Ito pa. Ay, gusto. Isa pa. Para siyang apa. Pagka kinagat mo, crispy siya. Ano? Okay. Yung isang order natin ng ganito, it's 150 pesos. Pero meron pa siyang iba't ibang flavor. May strawberry, may mango, may s'mores, may cheesy, ham, and then meron silang croffle. It's 120 pesos. Sarap, promise. Ngayon lang ako nakakain ito. So sa price, okay siya. It's 150 pesos. First time ko kumain. And then sa presentation, very colorful, very attractive, very unique. And then sa taste, i-rate natin siya mga 8 out of 10. Mainit. Saan ko kagatin? Dito? Para ano? Dito na lang. Feeling ko magugustuhan ni Papa to kasi more banana, tas crepe lang siya. Hindi siya yung mabigat sa tiyan. Ay, patry natin to ano. Kuya, magkano isang order ng potato? 100 may 45 isa. 45. Isang 45 po. Cheese, barbecue, sour cream. Barbecue po. Busog na ako. Sabi sa inyo nagustuhan ni Papa Pag yan nagustuhan niya, tatanungin niya ako kung gusto ko pa. Pag sinabi ko hindi na, uubusin niya yan. Pero okay lang, masaya ako na nag-enjoy si Papa sa pagkain. Kuya, ito po. Salamat po. So, nag-order tayo dito kay Kuya ng Mr. Fries. Yan. Barbecue flavor yung in-order natin. Salamat po. Thank you po. Natanggal yung postizo ko. De, joke lang. Crispy yung potato niya. Kaya mag-enjoy ka. Kagatin siya. Kasi nandun yung pinaka-twister fries na tinatawag. Barbecue flavor ka. Tapos may dip siya. Mayo and ketchup. Sarap. For 45 pesos. Presentation niya, nakalagay sa parang putlong na paper plate. Naka-stick lang. Tapos, Mr. Fries with barbecue powder. Thank you po. Actually, favorite ko na kahit anong barbecue potato. Gusto niya rin. Okay, so mga cried out, nag-order tayo dito na Thick Milo. Actually, isa siya sa recommended pagka pumunta ka dito sa may Ugbo. Pero advisable, bago mo siya kainin, haluin mo muna. Nasa ilalim kasi yung lasa niya talaga. Kaya kailangan mo talaga siyang haluin. Deep down in my heart. Ganon ang atake niyan. Kita mo yung thick Milo, hindi siya yung basta tingkadong Milo lang. Thick siya. Tapos meron siya mga parang toppings na marshmallow, nips or M&M's, cereal, Coco Crunch yata yun. Tikman natin. Grabe, ang sarap. Price is 90 pesos. Isang ganito kalaki. Presentation, may cup siya, may baso, may straw, may spoon. Sa taste, 9 out of 10. Refreshing siya. Kaya malalasahan mo yung Milo, yung thickness ng Milo. Naumay na ako sa mga kinain ko kanina, pero nung tinikman ko to, ito yung pinaka-masarap sa akin. Mapapangiti yan, matamis eh. Sarap? Parang gusto ko mag-treadmill na. Gusto ko na mag-jogging. Siguro
Siguro mula rito hanggang Mula Tondo hanggang Pasig. joggingin ko. Bakit? Bakit? Dami ng calories na. Kailangan mo ng pagpapawis niyan pa. Pero masarap siya, di ba? Harap naman. Matamis kasi siya. Oo. Kumbaga, nagbi-blend yung sweetness nung Milo tsaka ng mga ibang ingredients niya. Kasi bawal eh. Sige, butang ngayon lang naman. Lubos-lubosin na. Remember, lahat ng bawal masarap, di ba? So mamaya, pag napanood to ni Mama, pagjajangingin ka tsaka paglilinisin ka ng buong bahay. Bilis ng paso. Baba. Kikitapin ko yung simento bukas. Yan, so tikman natin for 50 pesos itong puto bongbong dito sa MC Originals. Check natin ito. Bagong luto siya. Sarap. Ano na saan ko sa kanya? Yung nyog. Tapos, anong tawag dito ba? Malagkit. Yung malagkit niya, hindi siya nag-overpower sa nyog, sa asukal. Yung tamang sweetness lang niya para hindi nakakaumay. Tsaka naluluno ko siya. This is 50 pesos mga cried out. And yung taste niya, 7.5 out of 10. There you go mga cried out. Na-experience natin yung ugbo dito sa may Tondo. And for me, the experience is fun. You will experience to meet other people, kung anong klase ng environment yung nandito, masaya, maingay, mainit, pero it's because of warm yung welcome ng mga tao na nandito. With regards sa food, siguro ang top 3 na maibibigay ko, tumbong ng mami yung pangatlo ko, pangalawa ko na pinakamasarap, yung puto bongbong ni MC, masarap. Number 1 ko is ito, Thick Milo. Sarap niya. Napaka-refreshing talaga niya. So, yun yung top 3 ko. If you want to experience ugbo, you can visit here sa Tondo, Manila from Monday to Sunday. 4 o'clock, I guess, nag-start na rin sila mag-ayos dito. Pero 6 o'clock yung makakain ka na ng maayos hanggang 12 midnight yan. And right at this moment, 10:50 na ng gabi at napakadami pa rin tao na dumadagsa dito sa ugbo. Grabe, sobrang busog na busog ako ngayon mga cried out to the point na gusto mo pang kumain pero you're already full. Kung tatanungin ako kung babalik ako dito, yes mga cried out, still babalik pa rin tayo dito kasi kakainan natin yung mga hindi natin nakainan. Sobrang busog talaga. Ikaw na busog ka? Tapos super nagbusog si Papa ngayon. Sulit naman pa. There you go mga cried out. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Papa sa food trip namin dito sa Ugbo. And hopefully makasama ulit namin kayo sa next food vlog natin. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ride out natin. Alam naman natin na ang Pilipino may iba't ibang taste buds yan. So regardless kung anong pagkain yung kinakain natin, as long as masaya tayo at nag-enjoy, masaya ang buong pamilya, buong barkada. Tara, dito sa Ugbo and let the eating experience begin. Power! Peace out! Wapa! Isa sa mga questions natin, meron po bang parking doon kapag kami dala ng sasakyan? At may CR po ba sa Ugbo? Okay, ganito po yung ginawa namin.
Nag-park po kami dito sa may Deca Mall, mga 200 meters lang hanggang Ugbo Street at CR. Wala pong CR sa Ugbo, kaya po ang ginawa namin, nag-CR kami sa loob ng mall bago kami pumunta ng Ugbo Street para mas convenient po kapag nandun na tayo. So pwede pong mag-commute, pwede magdala ng sasakyan, and Google Maps yung pinaka-answer ko para makapunta ka straight to the point sa destination mo. Yun lang.